Sino sa kanila ang meron ng biological children bago nag-adopt? A. Maribel or B. Geraldine? So meron na silang biological. May mga anak na. Tunay na lumabas na sinapupunan ni Clarice. At tapos nag-ampon pa sila, nag-adapt pa. bago nag-adopt. Nauna yung biological. Okay, sige. Pwede kayo mag-usap. Sige. At magdesisyon kayo. Bibigyan namin kayo na Wait, huwag kayong sumali. 10 segundo. Timer, go. Sino sa tingin nyo? Si Ma'am Maribel po. Si Maribel. Letter A. Si Maribel nga, kaya, ang meron ng biological children bago nag-adopt, alamin natin. Ang tanong! Si Ate Maribel ba ay meron ng biological children? Ano? Baba? Biological children, naman? Basta may children. Adopt. Legit o fake? Ayan na. Ay! Mali! Sorry. Sayang naman. Hello po, Ate Maribel. Hello po. Hello, sino po ito? Si Ate Maribel. Kayo po ay... pero may nag-adopt din po kayo. Opo, meron po. Ilan po ang naging adopted children niyo po? Isa po. Isa lang. Opo. Sala. Kailan po kayo nag-adopt at ano po ang rason? Noong 2002. 2002. Po. Pagaling po niya sa Lying In, kinuha ko na po siya. Nang wala pong paalam? Mami, paalam po. Meron po. Ano po ang dahilan, Mommy Maribel? Bakit po kayo nag-adopt? 10 years na kami nagsasama, pero hindi pa kami nagkakaanak. Ang asawa po. So, sabi po, kailangan mag-ampon ka po. Bago ka, siguro biyayaan ni Lord. Tapos binigay naman po ni Lord, nagkaroon po ako ng isa pang anak. Ang galing. Ilan taon na po yung in-adopt ninyo? 21. 21? Ano pong pangalan? Si Wela. Si Wela. Ayan, oh. Ayun po. Yung biological niya naman po, ilang taon na po ngayon? Ano po? 15. Parang 6 years. 6 years. Galing Yung sama. 6 years. Ano po yung mga... Kumaga parang naging preparation yung si Ate Wela, no? Para sa biological ninyong magiging anak. Babae din po yung... Opo, babae po. Ano po pangalan? Ano po? Anak po. Si Jarel. Si Janelle. Wena and Janelle. Opo. Paano niyo po ipinaliwanag dun sa dalawa, lalo na po nung mga bata pa sila? Yung setup po sa inyo. Bata pa, maliit pa po sila. Yung sinasabi na po namin, ate mo siya, hindi man siya galing sa amin. Pero, kapatid mo siya kasi minahal namin siya. Yun po. Kasi ayoko po na magkaroon sila ng problema ng dalawang magkapatid na porket si ganyan, si ganito, di ba po? Ganyan ang pakikitungo. Kaya sa amin po, habang bata, pa sila, pantay po ang pagtingin namin at pinapaunawa po namin doon sa totoo naming anak na hindi po siya iba. Yun Parehas po. mo sila talagang anak. Na anak talaga namin. Yung po bang... nung sinabi niyo pong sa Lying In, kakilala niyo po yung... Opo, kaibigan ko po. Kaibigan? Kaibigan ko po. Yung biological mother po. Opo. Kilala naman po ni Wena. Opo, kilala po niya kasi maliit pa po siya. Pinapakilala na po namin. Na siya talaga yung... Opo, para hindi po siya mabigla. Pero paano po, halimbawa dumating yung isang araw na malaki na siya, tapos gustuhin niya na doon siya pumunta sa kanyang biological na nanay? Ayaw po niya. Ayaw niya? Sa amin po talaga siya. Oh. Sabi niya, Mama, ikaw po yung mama namin. Dalawa ang mommy ni Wela. Dalawa po tinatawag niyang mama. Pero ano po yung mga challenges and rewards din po, Mommy Maribel, na meron po kayong adopted child and biological child din po?
Sorry. Una po, yung ibang tao kasi, hindi nila naiintindihan. Parang, kung ano yung sasabihin sa'yo, wala yan, di na yung magkakaanak. Parang, dinadown ka nila. Yung, siyempre, babae ka, parang masakit, tanggapin na, parang hindi ka magkakaanak. Parang diba? may pakiramdam na kulang. Opo, parang ganun. kulang. Yung bilang isang babae, kulang. Pero sabi po ng mister ko, okay lang na halimbawa hindi tayo magkaanak kasi yun ang bigay ni Lord. Tsaka hindi magbabago yung pagmamahal ko sa iyo. Pero salamat po kay Lord, binigay po niya. Nagkaroon po kami ng isa pang anak. Ilan taon kayo nung bago nag-adapt? 10 years po kaming nagsama. Ay, Wala pong anak. Alam nyo, yung tiya ko, yung kapatid ng mami ko, 25 years bago nagkaanak. O, yun na, Parang kuya, naalala ko lang dun sa Love Thy Neighbor, dun Yan. sa Lenten special namin nila Tito Sen. Kasi kami, kami kasi ni Riza, inampon kami ni Tito Sen. Oh. Si Tatay Badong. Bakit kayo inampon? Wala lang po. Hindi rin po sila napiyayaan ng panoorin anak. nila, panoorin. Kaya po, kinupkop po kami ni Riza. Tapos ayun po, growing up, tinulungan po namin si Tito Sen na magbenta ng pares. Hindi niyo po alam, dati po kahit Senate President po siya, nag-racket po yan, bumibenta ng pares. Kami po yung katulong niya. Pero alam niyong adopted kayo. Opo, sinabi naman po sa amin. And sinubukan po namin ibalik sa kanya. Katulad nung kay Maribel. Kailan niyo sinabi kay ate na adopted siya? Maliit pa po rin siya habang lumalaki po siya. Sinasabi ko po. Kasi po yung totoong mother po niya, nasa amin din po eh. Sa barrio namin din po. Saan po? Sa bahay niyo? Doon po sa amin din, katabi lang Barangay. namin. Opo, sa barangay din po. Hindi po maaaring ilihim na kasi magkakatabi lang po kami. Yun. Kaya habang maliit pa po siya, sinasabi na po namin. Minsan inutusan ko po siya, punta ka doon sa mama mo. Ganun sinasabi po. mong ganun. Sinasabi ko Pero na po hindi ba ganun. masakit yun? Parang... Wala po siyang sinasabi na sabi niya, okay lang po yan, at least nasanay na po siya kasi na Hindi, gano'n. sa inyo po. Siyempre, ikaw yung nagpalaki. Ikaw yung... Opo, masakit. Kaya lang po, kailangan tanggapin. Tanggapin po. Kasi talagang gano'n, masakit. Pero swerte pa rin po kayo kasi meron kayong dalawang mga anak Opo, na opo. nandyan po para sa Opo. inyo. May gusto po ba kayong sabihin sa kay Wela Wela at and saka Janelle. Janelle? Sa anak ko po kay Wela, hindi magbabago yung hanggang sa tumanda ako, hindi magbabago yung pagtingin ko sa'yo bilang isang magulang. Tandaan mo yan na mahal na mahal kita. Katulad ng pagmamahal ko kay Jalel na anak ko, wala pong pinagkaiba sa inyong dalawa, anak. Mahal na mahal ko kay mga anak ko. Andito lang ako para sa inyo. Ano na po apelido ni Wela? Apelido po namin ng Saan asawa. nasunod sa inyo? Opo. Kasi, So okay naman silang dalawa? Silang magkapatid? Okay naman? okay naman po. Very good. Pinalaki ko po sila na merong unawa, pagmamahal. Pero minsan po, magkapatid, hindi nawawala yung nagkakatampuhan din. Kahit na yung tunay, nagkakatampuhan eh. Salamat po, Salamat, Ate Mami Maribel. Maribel. Salamat po sa pag-share ng kwento. So, si Geraldine pala, ang May biological muna. may biological na anak bago Adapt. adapt. Yun, si Ate Geraldine po yung may anak na po, tsaka nag-adapt. Ilan po ang anak ninyo, Ate Geraldine? 3 po. Mayroon na kayong 3 anak. Opo, bago po dumating si Jiro sa amin. Paano naman po ito nangyari na dumating si Jiro? Bakit? Kasi po yung may tindera ako, may kantin po kami. Tapos yung tagahugas ko ng pinggan na aksidente niya, hindi niya alam kung sino yung nakaano sa kanya. Eh yun po, nung kinausap niya ako, ate, buntis ako, sabi ko, hindi ako nagdalawang isip, sabi ko, kasi may balak siya na patanggal. Sabi ko, huwag yan, masama yan. Kasi kung papatanggal mo, dalawa lang pagpipilian mo, may mangyayari sa bata, or yun nga, na hindi mo matatanggap pag lumaki siya, lumabas na may diferensya. Kaya yun po,
Hindi ako nagdalawang isip na ako na sabi ko sa kanya, Ayoko ako na nga lang. Sabi ko, bigay mo na lang siya sa akin kung ganyan din lang balak mo. Paano po yun, Ate Geraldine? Di ba 3 pong anak ninyo? Alam naman po natin na hindi madali ang buhay. Mahirap ang buhay. Sobra po. Kumbaga, another responsibility po yun. Paano Opo. po humingi po ba kayo kay Lord ng sign na, ay, Oo. sabi niyo po di kayo nagdalawang isip. Paano po? Oo, nung sinabi niya sa akin gano'n, tapos gano'n yung balak niya, talagang inisip ko na talaga na hindi pa pwede kailangan at ano yung bata, sagipin ko sa binabalak niya. Kasi ano siya no read, no write yung magulang. Tapos ang dami niya naging anak, puro pinaampon. Ngayon ako nag-decide na akin na lang yung bata. Ano naman po ang desisyon ng inyong asawa po dito? Kasi po yung first husband ko, namatay na, 2012. Patay na siya. Ngayon mayroon po akong kinakasama. Ayun po, nag-decide na rin lang siya. sa kanya? Okay lang po. Lahat po kami, wala pong naging dalawang isip na hindi siya anuhin. Paano po yung mga anak po ninyo? Siyempre, malalaki na rin po sila. Paano niyo po in-explain sa kanila? Unang sabi niyo po ba, tinanggap agad? Opo, wala pong sige mami, mama, sabi nga yan, blessings yan from Lord. Sabi nga yan na yung sign na, kasi sobrang hirap po namin talaga. Umaahon lang kami sa pagtitinda. Ngayon nung binigay sa amin yung batang yan, sobrang blessings po talaga. Umagos yung mga biyaya ni Lord talagang galing sa Kanya. Simula yung batang yan dumating sa buhay namin, sobra po. Ilang taon na ngayon si Jiro, tama? Magsi-7 po ngayong May 17. 7? Naku, bata-bata pa po siya pero for sure po, laki ng pagpapasalamat niya sa iyo. Pero Ate Geraldine, kung meron kang gustong sabihin sa kanya, sabi mo, ang daming blessing na dumating sa buhay mo. Anong masasabi mo kay Jiro? Jiro, anak, dito lang ako. Kahit ano mang mangyari sa atin, ikaw talaga yung itataguyod ka ng mga kapatid mo. Or ikaw yung magiging namin, pag-ibig namin kay Lord. Ikaw yung bigay sa amin ni Lord. Halimbawa po na si Jiro, sabihin niya, hanapin niya yung totoo niyang nanay, okay lang po ba sa inyo? In time, talaga naman pagtatapat ko pa sa kanya. Sa ngayon kasi, hindi ko pa siya kasi parang Hindi niyo pa pinagtatapat? may problema yung bata. Parang late development siya. Kaya, ganun po. Kaya, mahanap ako ng way na... Pero dating po sa punto na ganun. Sinabi ko rin nung sa nanay niya, pagdating ng panahon, pakikilala naman din kita. Yung nanay, nakikita niyo pa ngayon? Nung nasunugan po kami, bigla siyang dumating kasi iniisip daw niya yung anak niya. Sabi ko, okay naman siya, ganun-ganun. Tapos yun, ate, huwag kang mag-alala. Si Jiro, sayo na yan. Kasi lahat po na may anak siya, pinamigay talaga niya. Ay, bali po nung naipanganak niya, Ate Geraldine, binigay na sa inyo ng buong buo. Kumbaga hindi na po namasukan sa inyo yung nanay niya. Kasi po nga nasa akin siya nung time na yon. Nasa tiyan pa lang po siya. 3 months pa lang, pinagtapat na niya na buntis nga siya. Ngayon, nasa tiyan pa lang siya, inaalagaan ko na ng vitamins, pinapacheck up ko siya, para maging okay yung baby naman. Yun po. Grabe po ang puso niyo, Ate Geraldine, para umako kayo ng ganong kalaking responsibilidad. O kumusta naman pala po yung relationship ni Jiro sa mga tunay niyong anak po? Ay, sobrang mahal na mahal po siya ng mga bata. Base sa kwento ni Ate Geraldine, parang punong-puno ng pagmamahal ang pamilya nila. Tinanggap nila ng buong buo si Jiro. Pero Ate Geraldine, lahat ng yan, lahat ng pagtanggap mo ng responsibilidad, may kapalit pa yan kay Lord na Thank you, Lord. blessings. Kaya nga, pasalamat ako kay Lord kasi sobrang blessed yung pamilya ko. Simula dumating sa buhay namin si Jiro, hindi siya naging pabigat or thank you, Lord. Blessing talaga. Amen. Maraming salamat, Ate Thank you, Geraldine. Geraldine.